Ako si Rupert De Leon. Ito ang First News TV. Maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita sa loob at labas ng campus. Narito ang headlines. COMELEC registration extended. Top-notcher sa Dean's List, kilalanin. Latest sa fashion, alamin. At sino nga ba si Ma'am O? Nakapagparehistro ka na ba? Patuloy pa rin ang isinasagawang COMELEC registration. Alamin kung paano sa report ni Maricar Dizon. Nandito tayo ngayon sa COMELEC kung saan kitang-kita ang mga taong nag-aantay para makapagparehistro. 7 buwan na lamang bago ang nalalapit na 2030 national election. Kaya naman inaasahan na namang muli ang pagdami ng mga humahabol at nagnanais magparehistro para sa nalalapit na botohan. October 31 ngayong taon kasi ang huling araw ng pagpaparehistro. Sa Calamba City Hall, kitang-kita ang mga taong abala sa pag-fill up ng kani-kaniyang registration form. Subalit marami pa rin ang hindi pa nakakapagparehistro. Nakapagparehistro na ba kayo? Hindi pa. Nakapagparehistro ka na ba? Hindi pa. Sa botohan, hindi pa. Kailan mo balak? Baka next week. Monday. Madali lamang ang pagpaparehistro, lalo na't may guide o tularan na nakapaskil sa labas ng COMELEC para hindi malito ang mga tao. Ako mismo sa araw na ito ay nagparehistro. Easy as 1, 2, 3 lang kasi ang procedure sa pag-register. Mag-fill up lamang ng 3 magkakaparehong form at magpa-picture. Sa huli ay ibibigay ang iyong stamp at maaari na makaboto sa susunod na botohan. Samantala sa mga hindi pa nakakapagparehistro, bukas ang opisina ng COMELEC mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paalala ng COMELEC, huwag kalimutang magdala ng anumang valid ID o library card para sa mga estudyante. Samantala, May 13 ang naturang petsa o araw ng botohan sa susunod na taon. Bawat boto ng sinumang tao ay mahalaga, kaya naman habang maaga, magparehistro na. Mula dito sa Calamba City Hall, ako si Maricar Dizon nag-uulat para sa Perps News TV. Ngayong semester, nanguna si Faith Aya ng Education Department sa Dean's List. Kilalanin natin siya sa report ni Krisa Malabanan. Ang pagiging isang top-notcher ay hindi biro-birong posisyon. Ika nga, sunog kilay ang pagsasakripisyo upang ito ay makamit. Si Faye Aya ay isa sa magandang ehemplo ng isang masigasig na perpetualite. Siya ay 19 years old, pinanganak noong December 14, 1992. Isang estudyanteng mataas ang pangarap at hangarin ang pagiging isang profesional na guro. Paano niya nga ba nakamit ang pagiging isang top-notcher? Hindi naman kasi ako yung tipo ng taon talaga na puro aral. Kung tutuusin, cramming din ako. Yun ang iba. Pero meron akong ways kung paano mag-aral. Yun, mas gusto ko na mag-aral ng morning. Madaling araw, yung tahimik lahat. Kasi tuwing morning, fresh yung utak ko, fresh lahat. Kaya, mas mabilis pumapasok sa isip ko. Tapos, yung pagiging Dean's Lister, hindi siya madaling kuhanin. Nakaka-pressure kung tutuusin. Pero, dahil nga, hilig ko naman yung mag-aral. Hilig kong mag-aral kasi may naabot akong dream. Gusto niyo bang maging fashionista sa abot kayang halaga? Alamin ang latest sa fashion sa report ni Camille Bautista. Kasama na sa ating lifestyle ang pumorma. Kaya naman tayo ay tumatangkilik ng mga gusto nating porma o ang mga damit na nauuso ngayon. Ito ay ang tinatawag nating fashion trend. Ang fashion trend ay ang mga bagay na lagi nating nakikita sa iba't ibang tao. Dahil na rin sa ito'y napapanahon o nauuso. Ayon sa aking nakapanayam na Muslim na si Ate Faisa, sobrang mabenta sa terminal ang mga usong bagay gaya ng mga damit na tinatawag nating sheer top, skinny jeans, cardigans,
candy o printed shorts at marami pang iba. Ang shirt na pinagkakahalaga naman sa 250 pesos, skinny jeans sa 300 pesos lamang, cardigan sa 250 pesos, candy o printed shorts sa 250 pesos. Dagdag pa niya, libre pa daw ang tawad. Talaga namang sobrang mura ng mga bilihin sa terminal kumpara sa mga mall. Kaya para sa mga estudyante ay swak na ang presyo. Mura na, nasa uso ka pa. Mula dito sa Crossing Terminal, ako si Camille Bautista, nagbabalita para sa Perps News TV. Nakapanayam ng inyong lingkod, ang chairperson ng Testing and Evaluation Center na si Ma'am Violeta Ocampo. Tunghayan natin ito. Perpetualites, kasama ko ngayon ang masasabi kong isa sa pinaka-masipag at magaling na professor dito sa university. At siya ang ating chairperson ng Testing and Evaluation Center. Walang iba kundi si Ma'am Violeta Ocampo. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Ma'am, tatalakayin po natin ngayon ang ilan sa aspeto ng inyong buhay. Handa na po ba kayo, ma'am? Handang-handa na, sabi mo kasi. Ma'am, unang aspeto, personal at pamilya. Ma'am, maaari niyo po bang ilarawan ang pinagmulang pamilya ng isang Violeta Ocampo? Masasabi ko na galing ako sa isang malaking pamilya. Bali kung sa sasabihin natin, I came from a very humble beginning. And yun, napakaswerte ko because I had good parents, good provider yung father ko. Madami kami, yet still with his meager income, napatapos kaming lahat. Ayan po. Ma'am, may mga kapatid po ba kayo? Ay, oo, madami kami. Actually, 13 kami, kaya I am the youngest. Youngest. Ma'am, bilang youngest o bunso, ma'am, ano po ang role na inyong ginagampanan? Being bunso among my siblings, well, sasabihin ko ako yung pinakaswerte kasi natapos na yung mga kapatid ko, tapos yun nga, bali, I should say na pampered ako sa amin. Kasi ako na lamang natitire, lahat nakatapos na sila. Medyo malaki agawat ko kasi sabi nila, I am considered a menopausal baby. Ma'am, saan po kayo nagtapos ng kolehiyo at anong kurso po? I took a Bachelor of Arts major in English doon sa amin sa San Pablo. Ma'am, pangalawang aspeto po, career. Gaano na po kayo katagal na nagtuturo? Medyo matagal-tagal na rin. Dito sa Perpetual, 11 na ako. 11 years na ako actually, part-time lang ako. When I came in here, part-time lang ako. Tapos, yon, eventually, I was very indebted dun sa administration because, ayun nga, they trusted me. And until now, I'm still here. Ma'am, kailan po kayo napadpad dito sa Perpetual at paano po? 2001. Medyo yung pag nag-apply ako because medyo huli na nga yung pag-apply ko Tapos pinag-demo ako, then I was informed na bali filled up na lahat yung position. So sabi nila standby. Then something yung nagkaroon ng konting parang August yun as far as I remember. Tapos yun, I was asked to report agad kasi kailangan na daw yun. So yun nga. Then
the rest is history. Ma'am, sa ngayon po, ano po ang inyong greatest fulfillment? Well, masasabi kong fulfilled na rin ako because in my 11 years of being here in Perpetual, I have earned the respect of my colleagues and yun nga mga estudyante. I believe naman na I am able to give the best effort. Ma'am, pangatlong aspeto po, pag-ibig. Ma'am, para po sa inyo, what is love? During our time, pag sinabing pag-ibig, talagang kasi it sees no difference. Kung sino yung mahal mo, mahal mo. Wala kang nakikitang masama sa kanya, 'di ba? Wala kang nakikitang kulang. Parang kung saan siya na yung pinaka-perfectong tao sa iyo. Then, yun nga, syempre, ang family life, let's say you have plunged into marriage, tapos doon mo makikita, di ba? However, I'm very happy naman kasi 33 years na kami. So, wala namang mga minor conflict within the family, which is but natural for a family, di ba? Pero pag sinabing yun nga, ang love sa akin, dapat ay talagang kung ano yun talagang nararamdaman mo sa kanya o kaya ay sa bawat isa, yun ang ipapakita. Dapat magiging very kung saan transparent ka, very honest ka. Ma'am, may Facebook account po ba kayo, ma'am? Meron, pero hindi siya ang Facebook ko, sa totoo lang, ay para lang to view pictures kasi I am very fond of viewing pictures of my friends, my family, especially yung mga nasa abroad. Pero I seldom make comments. Describe Violeta Ocampo in one word. Helpful. At yan ang aming nakalap na mga balita. Samahan niyo uli kami bukas. Walang balitang hindi ibabalita. Walang anggulong hindi ibubunyag. Maraming salamat. Ako si Rupert De Leon. Ito ang Perks News TV. Bawat detalye, alam mo.